Hear the Gospel of our Lord Jesus Christ, according to Psalm chapter 66, verses 8 to 20. And it says, Praise our God, all peoples. Let the sound of his praise be heard. He has preserved our lives and kept our feet from slipping. For you, God, tested us. You refined us like silver. You brought us into prison and laid burdens on our backs. You let people ride over our heads. We went through fire and water, but you brought us to a place of abundance. I will come to your temple with burnt offerings and fulfill my vows to you. Vows my lips promised and my mouth spoke when I was in trouble. I will sacrifice fat animals to you and an offering of rams. I will offer bulls and goats. Come and hear, all you who fear God. Let me tell you what he has done for me. I cried out to him with my mouth. His praise was on my tongue. If I had cherished sin in my heart, the Lord would not have listened. But God has surely listened and has heard my prayer. Praise be to God, who has not rejected my prayer or withheld his love from me.
Apo Diyos, agyaman kami Apo, iti daytoy nga bigat nga inpaay mo kada kami. Agyaman kami Apo, iti dakkel nga panagayat mo, iti tunggal maysa. Ket nabalaygian mi manen, ti makalasat daytoy nga maysa nga Domingo, nga sikikirit ken nasalunat. No man pa'y adati sangsangwen mi nga pandemic Apo, adda kalata Apo nga pagkamangan mi, ken pagtalkan mi. Apo Diyos, lukatam Apo iti puso ken panunot ti tunggal maysa, tapno maawatan mi iti mensahe mi itatta nga bigat, ket pagbiagan mi iti naldaw-aldaw. Pakawanem Apo iti adu nagkurangan mi, ken nagbasulan mi Apo, ken Kristo dagito iti pakidawat mi asinanama. Amen.
piling mo. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanalisin pa, kundi pasalamatan. Salamat, Panginoon! Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanalisin pa, kundi pasalamatan ka. Buhay ko na purihin ka, buhay ko na sa'yo'y sumamba. Wala nang ibang nanalisin pa, kundi pasalamatan ka. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Salamat, 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 O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y nagsasaya sa piling mo. Sino nga ba ang makakatulad ng idinudulog ang aming mga puso? Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa iyo ay pumiisa. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa iyo ay pumisa. Naomin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sa oras na ito, Panginoon, naririto po ang aming mga puso. Tanggapin mo ang hain ng pagsamba sa iyo. Hangin sa iyo. Paging dapatin mo, ikaw ay mamasdan, makaniig ka at sa iyo ay pumisa. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Ang langit ang iyong luklukan, O Diyos.
ito lamang ang aming dalangin, O Panginoon, na sa aming mga buhay, puso, kaluluwa at isipan. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailan pa. Makapangyarihang Diyos, pinupurit pinapasalamatan ka namin sa lahat ng biyayang pinagkakalob mo sa amin, lalong-lalo na sa mga biyaya ng mga anak na pinagkaloob mo sa bawat pamilya namin. Hinihiling po namin, Panginoon, na sila po ay inyong gabayan sa kanilang paglaki, sa kanilang mga pangarap, at sa kanilang mga pag-aaral. Panginoon, hinihiling po namin na sila po inyong protektahan, lalong-lalo na po sa sakit na COVID. Patuloy niyo pong pagpalain ang bawat pamilya namin. Hinihiling din po namin na sana po malampasan po namin ang krisis na nararanasan namin ngayon. Sana po, Father God, ikaw na po ang bahala sa amin. Pinagkakatiwala po namin ang lahat-lahat sa inyo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Reading from the book of Acts, chapter 17, verses 22 to 31. Paul then stood up in the meeting of the Areopagus and said, "People of Athens, I see that in every way you are very religious. For as I walked around and looked carefully at your objects of worship, I even found an altar with this inscription, 'To an unknown God.' So you are ignorant of the very thing you worship, and this is what I am going to proclaim to you. The God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth, and does not live in temples built by human hands. And he is not served by human hands as if he needed anything. Rather, he himself gives everyone life and breath and everything else. From one man, he made all the nations that they should inhabit the whole earth, and he marked out their appointed times in history and the boundaries of their lands. God did this so that they would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far away from us. For in him we live and move and have our being. As some of our own poets have said, we are his offspring. Therefore, since we are God's offspring, we should not think that the divine being is like gold or silver or stone, an image made by human design and skill. In the past, God overlooked such ignorance, but now he commands all people everywhere to repent, for he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given proof of this to everyone by raising him from the dead." That is the word of the Lord. Pagbasa mula sa 1 Peter chapter 3 verses 13 to 22. At sino man ang gagawa sa inyo ng masama kung wala kayong hinahangad kundi pawang kabutihan. At sakali mang usigin kayo dahil sa paggawa ng mabuti, mapalad pa rin kayo. Huwag ninyong katakutan ang kanilang kinakatakutan at huwag kayong padadala sa kanila. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sino mang magtatanong sa inyo
tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Ngunit, maging mahinahon at magalang kayo sa inyong pagpapaliwanag. Bilang mga lingkod ni Kristo, panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyong mga makasalanan, upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman at muling binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod nang sila'y matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ginagawa nito ang malaking barko. Iilang tao, 8 lamang ang nakaligtas sa baha. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos, buhat sa isang malinis na budhi. Inililigtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo, nang umakyat sa langit at ngayoy nasa kanan ng Diyos. Naghahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihan sa langit. Basa kada kayo ti pasetti na santo na surat manipo iti ebanghelyo ni Apo tayo nga Jesus. Iti may katsangapulo ket 4 nga kapitulo. Mangrugi ti 15 ket 5 nga bersikulo. Naging gana iti 20 ket maysa. Kasto iti mabasa ken manggegan. Intuloy ni Jesus tinagsaw. No ayatindak tungpalin nyo dagiti bilbilin ko. Agdawat akto ti ama, katikan na kayto ti sabali, ama magbagang agtaeng kada kayo iti agnanayon. Isu ti Espiritu, amang ipakam mo iti kinapudno, may papan iti Dios. Saan na mabalin nga awaten ti lubong dayto nga Espiritu, agsipud ta sana makita wenno am mo. Ngem am mo yo tagtaeng kada kayo, ket adda kada kayo. Intun pumanawak, san kayto apanawan akasla urila. Agsubliak to metlaeng kada kayo. Basit laeng nga tiyempo ket dinak to makitan tilubong, nyemda kayo makita dakto. Ket gapu tagbiagak, agbiag kay tumet. Intun dumting day tangal daw, mamwan yun tong adda ken ni amak, ket adda kayo met kanyak, kas iti kadda kada kayo. Bendisyunan ti Apo ti sa una, nga naibasa kada tayo, ita nga kanito.
Dahito iti may kanem nga Domingo kalpasan ti panagungar ni Apo tayong Jesus. Datay amin ket sigsigan tayo jadi panakay subli iti sigod nga biyag tayo kas namati akas iti tayo panagtitipon nagigimong tunag iti kapilya tayo. Urayan tayo dahil nga tsimpo tapno ti kasta ket agsubli manen ti panaglalangin-langin tayo nagdaydayaw kini Apo Dios. Ti paset tinasantuan na surat kay absat niya na ibasa kada kayo. Saritain na ti may nga pasamak ti biyag ni Apo tayong Jesus. Nga numalagip yo, idi sakbay na panawan dagiti apostoles na. Adayng bati na nga kari kadakwada, ken mandar, nga inda ramiden, ken intayo mo taramiden. Iso da ito intayo panamagbalin nga adalan dagiti amin nga tattao. Adalan ni Apo tayong Jesus. Kari na kadakwada nga kanayon to nga adda ti presensya na aginggan ti panungpalan ti lubong. Kaya tinayto nga pasit tinasantuan na surat baga namat kadagiti apostoles na nga mangibawon to iti mangliliwa nga iso ti Espiritu Santo. Dagiti manurat iti Biblia ipalawag da kada tayo ti nalawlawa ken nanunog nga kay papanan na daytoy sao nga mangliliwa. Ti kabiitan yamin nga panakaawat tayo datoy sao nga mangliliwa. Ket maiaplikar lang kadagiti tiyempo nga datayo nga tattao ket datayo nga sila ladingit. Ngem gayam ti nalawlawa ken nunigpay nga kay papanan na daytoy masasao nga mangliliwa wenno comforter nga isu ti Espiritu Santo ket isu pay ti tumulong kada tayo tapno mabalinan tayo nga aramiden dagiti bambanag nga pagayatan ti Dios. Tasan tayo nga mabukudan amin gaputa limitado nga rod iti kabailan iti sirib ken iti pigsa tayo. Daytoy paset tinasantuan nga surat nga naibasa kada tayo. San na lang saritain kanya tayo may papanti mangliliwa nga isu ti Espiritu Santo. Ibaga na ditoy ti panagayat nga mapaniknikan iti panagtulnog ken kuana. Kini Apostol Juan iti kakaisuna nga pakapaniknikan iti panagayat tayo kini Apo Dios. Babaen ti anak na nga ni Apo Jesus ket isu ti intayo nga panagtulnog o pagsunod o pagtalima sa Kanya. Sa pamamagitan ng pagsunod ni Kristo, naipakita niya ang pag-ibig niya sa Diyos. At dahil na rin sa ating pagsunod o pagtalima sa Kanya, ay maipakita rin natin ang patunay
ng pag-ibig natin sa Kanya. Sapagkat sinabi nga ni Apostol Juan na ang tanging patutuo ng ating pag-ibig sa Diyos ay ang pagsunod sa Kanya. Dahito itay kumalip-lipatan kakapsat. Kang runaan na ti amin adda iti ayat. Nga iso iti pagbasaran di amin nga banag. Ti Diyos sinayat na ni Jesus, ni Apo Jesus sinayat na mo ti Diyos Ama, ket ti Diyos sinayat na dagiti tattao, ni Jesus sinayat na mo dagiti tattao. Datayo mo't nga tattao, inayat tayo mo't ni Apo Jesus. Dahito ilaing ngamin ti kakaisuna nga pagbasaran, iti amin nga aramid ken panagbiag tayo nga tattao. Iti may kadwa kakabsat, dahito'y ang nagiugunam-gunam ni Apostol Juan. Ti kinapateg ti panagtulnog. Nga isulaeng ti prueba, wano paneknek, iti ayat. Kadag iti nagayat kin nagtulnog kin ni Apo Jesus. Isudamot ket iti nagparangan na, iti iso ket nagunga rin. Saan nga nagparang kadag iti Pariseo ken kadag iti Skriba, ken kadag iti Hudyo, nga nang busbusor idi ken kuana. Dahitoy nga panagtulnog, ken kakuyog na ti adan talek nga ayat, ket agresulta dahitoy ti dua nga banag. Umuna, itunda na tayo iti ultimo nga panakaisiguro, iti kasasad tayo, iti panagbaligi ni Apo tayo nga Jesus. Dagiti nagtulnog ken kuana, kenagayat ken kuana, isuda iti agsagrap, ti awan pagkurangan pan ken panagdua-dua, nga pan nakasalaknib ken pan nakaiwanda, iti daytoy lubong nga adu dagiti banag nga pakadadailan na. May kadwa, iso daytoy panagtulnog nga daan ti panagtalek ngayat, itunda na tayo mayat iti nananay nga panakaawat tayo, iti panangipakaam mo ni Apo Diyos ti kinaisuna, babaen ti anak na nga ni Apo tayo nga Jesus. Datayo nga namati, kaya nagtulnog kung kuana, ti adda pribilehyo na nga kasoy. Awan, ti dakes nga tao, nga pakai parangarangan, iti kinaiso ken pagayatan ti Diyos. Ngamin, dagiti laeng namati, nagayat ken, agtulnog ken kuana, isuda iti mabeneficiarwan iti daytoy. Kaya kamsat, nuapay nga nabayag, iti panaki-dangadang tayo, isang alubungan nga sakit. Gaputa, adupay lang dagiti tattao, nga saan nga nairuruam nga agtulnog, kaya dagiti naituyang nga suruten tayo. Dagiti daduma nga nasyon, tilubong, napabasit da iti kaso ti COVID. Daduma makaliwaksay dan, gaputa, may salang ti bagada. Sinurot da ngamin, tinungpal da ngamin, dagiti na ituyang kadakwada, nga pagalagadan, tapno,
makontrol ti napardas ken nagtultuloy nga panagwaras daytoy makapatay nga sakit. Ito mga kapatid kung bakit ang pandemic na sakit ay hindi po matapos-tapos sapagkat marami pa ring mga tao hindi lamang sa ating bansa ang hindi marunong sumunod sa mga pinapairal na batas. Ang ibang bansa, sila'y naka-move on na, sila'y nagbalik trabaho na, at isa lang ang sinasabi nila. Sinunod nila ang mga pinaiiral na batas sa kanilang bansa. Gayon din sa buhay natin bilang Kristiyano, hindi tayo pwedeng sumuway sa kagustuhan ng ating gobyerno. Tatayo tayo ti daytoy nga biyag, ti daytoy nga nasyon, sumurot tayo, ti pagalagadan nga pagimbagan tayo metlaeng. Amen. So nga, awan ti kaimbaganen nga ramidin tayo kas namati, no di agtulnog tayo kadagiti iparamid ti Diyos kada tayo. Mapay nga do dagiti problema ti tao ti panawin ti panagbiag na gaputa adu dagiti tiyempo kasan na nga kayat nga pagtulnogan ti pagayatan ti Dios. Adamay sang istorya ti misyonero di Africa nga tugot na ti pamilya na sadyay. Iti may sangal daw, dito nga misyonero, di kitain na di jay anak na nga nakaindayon di sirok iti kayo. Dagos nga pinukkawan na nga una na darasim ti tumapwak di taindayon mo. Ket darasim ti agtulid-tulid nga umay ditoy. Legit order ni tatang na. Apa man nga nangigyanak na dijeng order ni tatang na, di maringkwas, nagtulid na gana, ijay ayan ni tatang na. Hindi kwan, timmakder, dangagama, kat kinuna diyaman na, kitaim di nagkapuam. Kitain diyanak na, di gayam kayo nga, nakaigalutan ti indayon na, at dagayam nagdakkel nga uleg nga nang ted iti pagpiggadan na kuma. Mamnusan na kuma nga ingkan kano iti pukkaw ni tatang na. Anya kuma iti napagting na daytoy nga anak na. Nalawag kanya tayo daytang istorya et sapay la kuma ta irwam tayo ti biyag tayo nga managtulnog managtungpal kini Apo Dios. Tinagan ti Ama ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen.
Kakabsat kahit kung makamuka na kayo ti pakasignan ti iglesia tatang agsapa iso ti napanpanunot me nga ti kapilya tayo ket malukatan ti inaldaw ket ti sikigan nga buwangan na tapno dagiti mailiw no may nga kararag ditoy uneg ket nawayada nabayagan niya saan tayo nga naghihimong ket amok kakabsat niya mailiw tayo unayen ket datoy pa lang ti mabalin tayo nga ramiden kumay tayo nga mangipay ti panagkararag kini Apo Dios ditoy altar ti kapilya ket kastamad nga ikarkararag tayo at isang nga mabayag ket mabalinton ti panagtitipon tayo nga gigimong ditoy uneg ti kapilya. Happy birthday to you. Happy birthday to Kararag tayo nayat ken man nakabalin nga Dios iti daytoy nga kanito kamang mimaninkin ka ti biag ken kasasaad dagiti anak mo nga mangrambak iti kaldawan ti kalaysada ken kaldawan ti pannakayalakda kararag ko Apo nga bendisyon amida ikdem ti agtultuloy nga salunat da ken gundaway da nga makipagpagnaken ka ipabayad ti pamati iti amin nga panawin ti biyagda ken kastamod ti amin nga kapadasan da sapay kadi ta agtultuloy nga mariknada dita na Diyosan nga ragsak nga sabot mo kadagiti anak mo ken kadagiti mamati ken ka dagitoy ti ikararag ko tinapateg nga nagan ni Apo Jesus aman numbot ken mangisalakan mi. Amen.
kararag tayo. Amaming nasantuan ken man nakabali namin. Agyaman kami ken ka itangal daw. Gaputi biyag ken salunat. Ken tultuloy mo ngayon parabor sa tunggal maysa kada kami. Agyaman kami mayet iti pamati nga inisagot mo kada kami. Tapno da ito iti naserbi nga kalasag mi nga agdalyasan iti da ito nga biyag. Bendisyon na mapo Diyos, dagiti amin nga nanak mo, isuda nga nakapadas, nga nakarikna iti pamatig mo, lisensyam ken iti salaklip mo. Yaman kami apo ta nagtutuloy, tigundaway mi nga mangidaydayaw ken ka, oray pa'y titingnan, tinapigat, nga kasasaad, kilubong nga pagnanaydan mi. Mamati kami apo nga dumting to ti tiyempo na daytoy nga pasamak ket dapatinggana. Tapno di kasta da kami amin nga anak mo. Ket makapagtutuloy kami manay iti kami panagserbi ken ka babay iti iglesia. Sabi ka di apo ta bendisyonam daytoy nga iglesia. Dagiti amin kamkaming na, dagiti amin nga misyanis na, iti programa na ken iti proyekto na. Ket sapay ka dita masabit amin daytoy. Babayan dagtultuloy nga kinamanagparabor dagiti miyembro daytoy nga iglesia. Tapnoy pay dat isan lang at itsempuda, halang at ipiyagda. Uray pay dagiti kinabaknang nga sagrapenda ken ka tinaldaw nga panagbiagda. Hasta mo itapo nga ikarkararag ko nga bendisyon na mamin nga trabahadores mo itintero nga Methodist Connection Pilipinas ken orepay iti abroad. Sapay ka dita dumting tumot lang ti tiyempo na nga may supli dagiti naisarteng pailaeng nga konferensya ti Iglesia mi. Kastamot niya ikararag ko apo nga tultuloy mo nga bendisyonan kanidalan dagiti amin nga lanak mo tinaduma-duma nga benek ti kagibungan isuna nga mangsango ti pandakasikaso dagiti nadangran ti salunat na kaputi COVID. Sabay ka dita ti gobyerno me agtultuloy may niya nalintig kinasantuan panangipatungpal na kadagiti paglintigan in kadagiti material nga bendisyon nga insagana na para kadagiti agnaet iti daytoy nga pagilian mi. Bendisyon na amin nagtuturay mi. Sapay ka dito dagiti agtuturay nga agabuso iti turay da nga naitalem laeng kadakwada. It mga ramid kat ti pamuspusan wapo tapno maaresto no nagpatinggamot ti kinadakes nga aramid da iti kasta tilaeng kinasanto kuma iti agari dito'y pagilyan mi. Tinagan ni Apo Jesus dayto iti ikararag ko nga sinanama. Amen. Kaya watan nyo ti pamendisyon ti Diyos Ama, ti parabor ni Apo tayo nga Jesucristo, ti panakikadkadwa panang salaknib, ti Espiritu Santo, isukuma ti manda kada kayo, panipulita kapan masampayan. Amen. Go now in peace, go now in peace. May the spirit of love surround you everywhere, everywhere.